Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sumigaw si Tiigi, sinabing sa wakas ay nahuli na niya ang hinayupak na siyang ugat ng lahat ng problemang ito. Buong lakas siyang nag-concentrate, iniisip na hindi na niya hahayaang makatakas pa ang driver ng truck. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas at inihagis ang truck papunta sa gitna ng ilog. Halos maubusan na siya ng hininga sa sobrang puwersang ginamit. Mabigat ang kanyang paghinga habang sinusubukang tumayo ng matatag. Bigla, may narinig siyang boses sa kanyang tagiliran. Si Andrew iyon, nakalmado pang nagsabi na medyo luma na raw ang truck, pero maayos pa ang kondisyon kaya sayang kung masira. Tinitigan siya ni Tiigi ng seryoso at tinanong kung talagang may oras pa siyang alalahanin ang sasakyan sa ganitong sitwasyon. Natawa ang driver at sinabing madali lang naman daw siyang makakatakas. Lalong nainis si Tiigi at sinabing puro kalokohan ang sinasabi nito. Inactivate ni Tiigi ang kanyang kagamitan, at biglang nabalot ng malaking baluting pandigma ang buong katawan niya. Hinarap niya ang driver at mariing sinabi na sa pagkakataong ito, hindi na ito makakatakas, dahil siya ang may pananagutan sa sunod-sunod na banggaan at pag-atake sa mga tao. Nangutya si Andrew, sinabing matapang daw siya. Pero anya, ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho. Aminado siyang ramdam niyang may sumusunod sa kanya nitong mga nakaraang araw, at mukhang ang lalaking nasa harap niya nga iyon. Ang amoy ng tohanang biglang naramdaman niya kanina ay dahil sa daladalang bagay ng binata. Dagdag pa niya, sa suot na makapangyarihang baluti, halatang handa talaga ang binata sa isang seryosong laban. Kung desidido raw si Tiigi na pigilan siya, wala na siyang magagawa kundi lumaban. Hinubad ng driver ang kanyang pangitaas at ibinato ito, saka itinali ang overall sa kanyang baywang. Kinabahan si Tiigi at napamura, sinabing mukhang isa itong mongheng mandirigma. Sumagot si Andrew na oras na para magsimula. Mukhang kampante si Tiigi sa labanan ng santukan. Ngunit babala ng driver, pagsisisihan niya ang pagharap sa kanya ng harapan. Ang mga mongheng mandirigma ay isang uri ng mandirigma na humihiram ng kapangyarihan ng isang Diyos para sa direktang labanan. Ang lakas na nagmumula sa Diyos ay hindi biro, paanong magiging mahina ang mga taong buong buhay na sinanay ang kanilang mga kamao. Ganoon din sa kanya. Ang mga banal na mahika at teknik sa pakikipaglaban na pinindi sa daan-daang laban ay sabay na ginamit. Ang labanan sa malapitan gamit ang dalawang sandatang ito ay napakatumpak at malupit. Ang mga mongheng mandirigma ng larangan ay kilala sa kanilang labis na kumpiyansa sa sarili. Nagsimula ng magsalpukan ang kanilang mga suntok sa bilis na halos hindi na masundan ng mata. Ngunit hindi natinag si Tiigi at patuloy niyang ibinibigay ang lahat para manalo sa laban. Sinubukan niyang tumama ng isang direktang suntok, pero naipagtanggol iyon ng monghe at agad na gumanti, nakahanap ng siwang sa depensa ni Tiigi. Tumama ang suntok ng monghe at lumikha ng napakalakas na impact, dahilan para umatras si Tiigi. Gayunman, bahagyang nagulat ang monghe dahil hindi bumagsak ang kanyang kalaban, na itulak lamang paatras. Kahit ramdam na ramdam ni Tiigi ang matinding sakit, nanatili siyang nakatayo. Napailing si Andrew at sinabing hindi niya inaasahan na may lalabas na kasing kulit at kasing tiyag ang kalaban. Hirap huminga si Tiigi, na pagtatanto niyang mas malakas talaga ang monghe kaysa sa kanya. Kung hindi dahil sa suot niyang baluti, matagal na sana siyang natalo. Hindi niya matanggap na ang tanging dahilan kung bakit siya tumatagal ay dahil sa kagamitan niya, isang bagay na labis na nakakababa ng loob para sa kanya. Kahit alam niyang halos wala na siyang tsansang manalo, iniisip niyang kung makakabili siya ng kahit kaunting oras, malaking tulong na iyon. Napansin ni Andrew na parang nagtatagal si Tiigi at tila naghihintay ng darating na tulong.
Mas lalo siyang nenas dahil inakala niyang ang binata ay umaasa lang sa purong lakas. Hindi niya inakala na may isa pa pala itong kakayahan. Gamit ang magnetismo, nagawa ni Tiigi na buhatin ang truck gamit ang sarili niyang lakas, at napawalang bisa rin ang impact ng naunang atake. Iisa ang pinagmulan ng lahat ng ito, ang kapangyarihan niyang iyon. Huminga ng malalim ang driver ng truck at nag-concentrate. Alam niyang wala na siyang oras na sayangin, hindi na siya pwedeng magtagal pa sa laban na ito. Kaya't napagdesisyonan niyang tapusin ang lahat sa susunod na suntok. Biglang lumuhad sa panalangin si Andrew sa ina ng Ter-Ara, ang Diyos ang Sigaya, na ikinagulat ni Tiigi. Nakiusap ang monghe sa Diyosa na patawarin ang mananampalatayang lumabag sa banal na pagbabawal. Unti-unting nabalot ng isang makapangyarihang aura ang buong katawan niya, isang presensya na ramdam na mas malakas pa kaysa kanina. Kinabahan si Tiigi at tinanong kung ano ang nangyayari. Ramdam niyang may paparating na napakalakas na pag-atake, kaya't sinubukan niyang igalaw ang katawan niya para umiwas sa abot ng makakaya. Ngunit bigla siyang nanigas. Hindi gumagalaw ang katawan niya. Para siyang naparalisa. Katulad ng pakiramdam niya noong kinain niya ang pinasingawang kabute. Nagtaka siya kung bakit naalala pa niya iyon sa gitna ng napakadelikadong sandali. Sumugod si Andrew habang sumisigaw na tapos na ang lahat, at ginamit ang ipinagbabawal na teknik na tinatawag na galit ng ina. Sobrang bangis ng kapangyarihan nito kaya't nagbago ang presyon sa buong paligid. Ang atakeng iyon ay naglalagay ng matinding takot sa kalaban, tumatagos sa depensa, at nagpapahina pa ng kakayahang maghilom. Wala nang nagawa si Tiigi para ipagtanggol ang sarili niya. Matapos ang atake, biglang nanahimik ang paligid. Nakahandusay siya sa lupa, hindi makagalaw, pilit humihinga gamit ang natitira niyang lakas. Isinuot muli ng driver ang kanyang uniforme at sinabi na napilitan siyang gumamit ng napakaraming banal na kapangyarihan, kaya kailangan na niyang umalis kaagad. Maya-maya, may dumating sa pinangyarihan at nakita ang katawan ni Tiigi na nakahandusay sa lupa. Gising pa siya ngunit hirap na hirap huminga. Lumapit si On at sinabing matagal na niyang minamasdan ang nangyari sa loob ng ilang sandali, pero hindi siya nakialam dahil hindi niya alam kung sino ang naglalaban. Gayunman, pakiramdam niya'y pamilyar ang itsura ni Tiigi, para bang nakita na niya ito sa isang restaurant. Ipinakilala ni On ang sarili bilang kasapi ng unang hanay ng Isaac at tinanong kung sino si Tiigi. Kasabay nito, dumating din si Guan habang lumuhad si Yun-hyung para tingnan ang kalagayan ng sugatang lalaki. Matapos maghalungkat ng kaunti, nakakita sila ng badge na nagsasaad na si Tiigi ay personal na bodyguard ng Daimon. Tinanong ni On Hayong ang kasama kung sigurado ba iyon, at kinumpirma ni Guan na mukhang tunay ang pagkakakilanlan. Tumingin si On Hayong kay Tiigi at sinabing kailangan nilang malaman kung paano nito hinarap ang driver ng truck. Ngunit halos hindi na magawang manatiling gising ni Tiigi. Napagtanto ni On ang sitwasyon at sinabing mahirap muna siyang yusesin sa kalagayan niya ngayon. Napabuntong hininga siya, iniisip na sana'y nakarating siya ng mas maaga. Sinabi ni Guan na kung isasaalang-alang ang bilis ng kalaban, hindi magiging madali ang pagsubaybay sa driver ng truck. Biglang ngumiti si Tiigi, ikinagulat nilang dalawa. Kahit nasasaktan at nanginginig, isinuksok niya ang kamay sa bulsa niya. Natuwa si On Hayong, pakiramdam niya'y may nahanap na bakas si Tiigi. May inilabas na maliit na aparato si Tiigi mula sa bulsa. Napasigaw si Yun-hyung sa tuwa, sinasabing mukhang may nagawa pala si Tiigi sa kalaban, at hindi yun biro. Noong tamaan si Tiigi ng sumpa ni Andrew at natabunan ng takot na pinalakas ng banal na kapangyarihan, hindi siya makagalaw. Ngunit sa sandaling iyon, ang napakalinaw na alaala ng nasengawang kabute ang nag-alis sa hindi maipaliwanag na takot na nagpamanhid sa kanya. Nang matauhan, mahinahon niyang sinuri ang sitwasyon at naunawaan niyang wala siyang tsansang manalo o makatakas. Kaya gumawa siya ng desisyon. Dahil wala ng pag-asa, sa halip na ipagtanggol ang sarili, nag-iwan siya ng huling alas.
Sa sandaling tinamaan siya, nagawa niyang mahipo ang katawan ng driver ng truck. Sa kalayuan, tumatakbo na ang monghe sa gitna ng kalsada, ngunit may nakakabit na napakaliit na tracking device sa katawan nito, na konektado sa hawak na aparato ni Teigi. Dahil dito, kaya na nilang matukoy ng eksakto ang kinaroroonan ng lalaking iyon. Masayang sinabi ni Anhayong na napakagandang balita nito dahil hulihin na lang nila ang kalaban at oras na lang ang kailangan. Tumingin siya kay Teigi at sinabing malaki ang naitulong nito, at ngayon ay maaari na siyang magpahinga at ipaubaya ang natitira sa kanila. Ngunit bago pa man makapahinga si Teigi, biniro siya ni Yunhyong na mukhang siya ang unang sumugod, kaya kapag nahuli na nila ang driver ng truck, baka kailangan pa niyang kumuha ng abogado para sa kasong pananakit. Inihagis ni Guan ang espada sa kanyang kasama at sinabing dalhin na rin iyon. Hinawakan ni Anhayong ang sandata, nagpasalamat ng masaya, at walang pag-aalinlangan na nagsabing oras na para kumilos. Kilala si Anhayong bilang pinakamabilis na espada sa Hanay. Ang palayaw niya ay Black Hawk. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang taong nakatayo sa tuktok ng isang gusali. Kumakain ng popcorn ang MC at sinabing hindi na makakataka si Andrew, dahil hindi naman tinatawag na, ipinagbabawal na teknik, ang isang teknik ng walang dahilan. Malaki ang kapalit nito sa banal na kapangyarihan. At kung pagbabasehan ang lagay ng pananampalataya sa Terra ngayon, malamang isang beses lang sa isang araw niya iyon kayang gamitin. Patuloy na tumatakbo ang monghe, ngunit halatang kapos na siya sa hininga. Patuloy na pinagmamasdan ni Wu ang nangyayari at sinabing bukod pa roon, pagod na rin ang driver ng truck mula sa laban na katatapos lang. Dahil dito, imposible na niyang talunin si Yunhyong. Kaya hulihin na lang siya, oras na lang ang hinihintay. Habang minamasdan ang lahat mula sa itaas, sinabi ng MC na naranasan na niya ang ganitong sitwasyon ng daan-daang beses simula nang bumalik siya. May kakaiba at bahagyang inis sa kanyang mukha habang sinasabi niyang ang lahat ng ito ay dahil gusto niyang patayin si Andrew gamit ang sarili niyang mga kamay. 40 taon na ang nakalipas, noong araw na ipinadala siya ng driver ng truck sa Terra. Hanggang ngayon, napakalinaw pa rin ang alaalang iyon, para bang kahapon lang nangyari. Ang makita si Andrew sa upuan ng driver, nakangising parang demonyo, ay nagpaalab ng matinding galit sa kanya. Sa loob ng 40 taon na ginugol niya sa Terra, wala ni isang araw na hindi niya inisip kung paano niya papatayin si Andrew sa sarili niyang mga kamay. Ngunit nang matagpuan niya ang driver ng truck matapos siyang makabalik, pinili niyang huwag itong patayin. At dahil doon, bahagya pang ang ipinagmamalaki ni Sungwoo ang sarili niya na napigilan niya ang galit niya noon. Sa seryosong mukha, inisip ng MC na ang isang sunod-sunod na salarin ng banggaan at pagtakas ay isang kasuklam-suklam na kriminal na sapilitang naglipat ng mahigit 100 taga-Earth patungo sa Terra. Ngunit ang dahilan kung bakit pinili ni Sungwoo na huwag galawin ang driver ng truck ay dahil sa huli, ang tunay na nag-uutos ay ang mga Diyos ng Terra. Nagbukas siya ng portal sa harap niya at mariing sinabi sa lahat ng mga Diyos na maghanda na sila, dahil paparating na ang kaparusahan para sa kanila. Samantala, sa Olympus, ang tirahan ng mga Diyos ng Terra, maliban kay Hades na pinuno ng kailaliman, bumaba ang tingin ni Sungwoo at sinabing heto na naman siya, bumalik sa lugar na yun, habang patuloy niyang minamasdan ang paligid, taimtim niyang inamin sa sarili na mula pa lang sa pagpasok niya sa tarangkahan, pakiramdam niya ay nagmamadali siya at may masamang kutob. Ngunit heto na siya ngayon. Ang lahat ng maling dinanas niya sa kamay ng mga huwad na bayani ay bumabalik sa alaala niya. Ang di mabilang na mga kahihiyan, pang-iinsulto, pagtataksil, panlilinlang, at mga pokona, lahat ng iyon ay sisingilan niya. Mas lalo pang nagnitngit ang MC, at sa pag-iisip pa lang nito, parang sinasakmal na ng galit ang puso niya. Dahil doon, hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Kailangan niyang turuan ng leksyon ang mga Diyos, dito at ngayon. Payapa pa ang mga Diyos sa loob ng Olympus nang bigla silang balutin ng takot. Tinanong nila si Wu kung bakit naroon siya.
Seryoso pa rin ang MC habang tinatanong sila kung kumusta na sila, at sinabing may nais siyang pag-usapan sa kanila. Biglang may isang taong malakas na hamampas sa lupa, nagdulot ng matinding presyon sa paligid, at nagmura sa MC, tinatanong kung paano siya naglakas loob na gawin iyon. Tahimik lang si Wu at titig na titig sa kanya. Ito ang dating Diyos ng digmaan, si Iris. Lumapit ito at sumigaw, tinatanong kung paano naglakas loob ang isang, bayani lang, na tumapak sa tirahan ng mga Diyos. Huminga ng malalim si Wu at sinabing inaasahan na niyang may isa sa kanila na magre-react ng ganyan. Lalong nagngit-ngit ang dating Diyos ng digmaan at sumigaw kung ano ang ibig niyang sabihin. Hawak ang dyaryo sa kamay, pasalamatan pa ni MC si Iris dahil sa pag-iwas sa gulo, saka ngumisi na parang baliw at tumawa, sabay sabi, ngayon, magbabayad ka na. Ilang araw matapos ang pagbisita ng MC sa Bundok Olympus, nagsagawa ng isang emergency meeting ang mga Diyos. Malalim ang buntong hininga ng mga naroon dahil seryoso ang sitwasyon. Tinanong ng Diyosa ng karunungan na si Athena kung alam na ba ng lahat ang ultimatum ni Xiongwu. Binigyang diin niya na inatasan nitong bawiin ang lahat ng 31 Ozekite truck na kasalukuyang umaandar sa Earth bago matapos ang araw na iyon. Malakas na hinampas ni Iris ang mesa at galit na sumigaw. Sinasabing katawa-tawa iyon at nagtatanong kung kailangan ba talaga nilang umatras dahil lang sa banta ng isang mandirigma. Sumagot si Athena na hindi na dapat pakinggan ang mga salita ng isang hanggal na nawalan na ng pagka-Diyos. Nagpatuloy si Iris at sinigawan si Athena, tinatanong kung ano raw ang sinabi niya. Kalmado namang sumagot si Athena na inuutusan lang niya itong alagaan ang itim na pasa sa mata na nakuha rin niya mula sa parehong mandirigma. Naiirita na sa buong sitwasyon ang Diyos ng langit na si Zeus kaya pinatigil niya sila agad. Tinatanong kung talagang gusto ni Iris na magsimula ng gulo sa ganitong oras. Pagkatapos, inutusan niya ang sistema na kalkulahin kung gaano karaming banal na kapangyarihan ang nawala sa kanila dahil sa nangyari. Ipinaliwanag ng sistema na mas matatapang at mas malalakas ang mga mandirigma mula sa daigdig kumpara sa iba, kaya para mabawi ang mga nawalang lakas, kakailanganin nilang magdala ng 3 beses na mas maraming mandirigma mula sa ibang lugar. Nabigla si Zeus sa laki ng bilang at tinanong kung tama ba iyon. Sumagot ang sistema na oo, at bagamat posible ito dahil may natukoy na itong lugar na maaaring pagkunan ng mga bagong mandirigma, may isa pa ring napakaseryosong problema, ang ikalawang kondisyon ng MC, na ang mga kasalukuyang aktibong mandirigma ay dapat payagang bumalik sa daigdig kung nanaisin nila. Ipinaliwanag ng sistema na hindi sila handang harapin ang ganitong sitwasyon. Alam na raw nitong mangyayari ito kaya nga nito ipinayo noon pa na itigil na ang mga truck. Ngunit may tumangging sumunod, at napawisan ng malamig si Zeus dahil siya mismo ang tumanggi noon. Dagdag pa ng sistema, halos lahat ng mandirigma mula sa daigdig ay gugustuhing bumalik sa kanilang tahanan, sino ba naman ang gustong manatili ng matagal na malayo sa sariling mundo? Kapag nangyari iyon, kakailanganin nilang magbukas ng tarangkahan para ibalik silang lahat, ngunit napakalaki ng banal na kapangyarihang kakailanganin para magawa iyon. Napatigil si Zeus, hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang hinampas ni Athena ang mesa para makuha ang atensyon ng lahat at sinabing kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang baguhin at pasiglahin ang relihiyon sa daigdig at patatagin ang daloy ng banal na kapangyarihang nagmumula roon. Idinagdag pa niya na panahon na rin para isagawa ang matagal ng ipinagpapalibang pagpapalit henerasyon ng Diyos ang si Gaia. Ang Diyos ang kilala bilang ina ng lahat, ay hindi naman talaga tinatawag sa ganoong titulo, siya ay Diyosa ng mga bulaklak, at ang tunay niyang pangalan ay Flora. Sa mundong ito, ang banal na kapangyarihan ay parang salapi ng mga Diyos. Simple lang ang paraan ng pagkuha ng banal na kapangyarihan, ang pananampalataya ng tao ang nagiging lakas ng mga Diyos. At ang Diyos ang pinaniniwalaan ng karamihan sa mga tao sa daigdig ay walang iba kundi ang tinatawag na Inang Diyosa, si Gaia.
Ngunit ang problema, matagal nang patay si Gaia. Kaya para hindi masayang ang banal na kapangyarihang nagmumula sa paniniwala ng mga tao, pinalitan nila si Gaia ng Diyos ang si Flora bilang kahalili. Napabuntong hininga si Zeus at sinabing hindi ganoon kadaling baguhin ang relihiyon, dahil aabutin ng maraming taon bago tuluyang maisakatuparan ang ganitong reforma. Kaya iminungkahi niyang isantabi muna iyon at ituon ang pansin sa mga bagay na maaari nilang gawin kaagad. Sumang-ayon si Athena at tinanong kung ano ang plano niya tungkol sa bagay na kinuha ng MC. Napayuko si Zeus, halos maiyak sa panghihinayang, at tinanong kung bakit sa dami ng maaaring kunin ay iyon pa ang napili ni Xiongwu. Naiirita na si Athena at sinigawan si Zeus, tinatanong kung ano ang iniisip niya noong ipinangako niya iyon sa MC. Sumagot si Zeus na pakiramdam niya'y mababaliw na siya at nakiusap na tigilan na ang pag-aaway. Samantala, sa Gurnia, nasa kubo si Xiongwu at hawak ang nakuha niyang bagay. Tinatitigan niya ang bote at napangiti, dahil hindi niya akalaing makakakuha siya ng napakahalagang kayamanan. Ito ang inumin ng mga Diyos, ang 6 na bituing nectar. Ang nectar ay katas na nagmula sa mundo na puno, isang inuming 6 na bituin na nagbibigay ng lakas sa sinumang uminom nito. Kapag isinama sa putahe ng ambrosia, tinatawag itong pagkain ng mga Diyos at mahigpit na minomonopolyo ng mga Diyos mismo. Patuloy niyang tinitigan ang bote at sinabing napakaswerte niya, dahil ang pakay niya lang naman ay takutin ang mga Diyos, at hindi niya inakalang may tatakbong may dala ng ganoong kayamanan sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa mensahero ng mga Diyos na si Hermes, napansin niya ang nectar. Ang inuming iyon ay ipinangako sa kanya noon ni Zeus bilang gantimpala. Ngunit tuwing sinisingil niya ito, palaging gumagawa ng dahilan si Zeus, minsan sinasabing barado na ang utang, minsan naman sinasabing wala silang natitirang nectar. Kaya sa pagkakataong ito, wala nang nagawa si Zeus para pigilan si Xiongwu sa pagkuha ng inumin. Dahan-daang nagbuhos si Xiongwu ng kaunti sa baso at napaisip kung iinuman na ba niya ito ngayon. Huminga siya ng malalim at uminom ng isang malaking lagok. Kumikinang ang kanyang mga mata. Napailing siya sa sobrang tuwa at sinabing ang lasa nito ay parang pulot. Ayon sa kaalaman, may 3 uri ng ganitong inumin, tuyo, medyo tuyo, at matamis. Ngunit matapos matikman ang napakasarap na inumin, sinabi niyang parang kailangan pang magdagdag ng isa pang uri. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niyang kamay at naramdaman niyang tila dumadaloy at lumalakas ang sigla ng buhay sa buong katawan niya. Napaisip ang MC na kung ganito nakalakas ang epekto sa isang nilalang na umabot na sa antas ng Diyos, lalong hindi niya maaaring ipainom ito sa iba. Dahil kung karaniwang tao ang uminom ng ganoong inumin, hindi kakayanin ng katawan ang napakalaking kapangyarihan at halos sasabog agad. Isa itong pagkain na kayang gawing Diyos ang sinumang uminom, ngunit ang makakain nito ay kailangan munang may katawan ng isang Diyos. Dahil dito, tunay na delikado at problemado ang inuming iyon. Tahimik niyang iniinom ang masarap na inumin habang iniisip na sayang at hindi niya ito may bahagi sa iba. Pagkatapos maubos ang laman ng baso, napabuntong hininga siya at sinabing sobrang sarap nito kaya iinom pa siya ng isa pang baso. Makalipas ang ilang oras sa parehong araw, papunta si O'Keefe sa restaurant. Masaya siya dahil mas maaga siyang nakatapos sa trabaho at makakakain na siya ng hapunang niluto ni Xiongwu. Ngunit paglapit niya sa pinto, nagulat siya dahil sarado na ang karatula. Nagtaka siya kung bakit napakaaga nitong nagsara. Gayunman, binuksan niya ang pinto dahil bukas pa ang mga ilaw sa loob. Bago pumasok, tinawag niya ang MC, at nakita niyang medyo hilo-hilo na ito sa kabilang panig ng counter. Nagulat si Xiongwu at pabirong sinabi na dumating na ang pinakamasisipag na mangangaso sa buong sektor. Nalito si O'Keefe at tinanong kung lasing ba ang MC. Sinubukan ni Xiongwu na magkunwaring ayos lang, sinabing hindi siya lasing, o baka nga lasing, sabay hikab at hikbi. Hindi makapaniwala si O'Keefe na lasing ang kanyang guro.
Sa loob ng kubo, nanginginig ang slime at sinabing hindi na siya makakain pa. Nalilito si Yana at tinanong kung ano ang nangyayari. Dahil hindi mukhang normal ang kilos ng MC, naroon din sa kubo maging ang Pangulo. Sinabi ng Pangulo sa kanyang anak, walang seryoso. Ganyan lang talaga ang kilos ng taong nakainom. Inakyat ng MC ang Pangulo para makasama nito ang kanyang anak. Nasa labas silang dalawa, nakaupo sa mesa, at napabuntong hininga ang Pangulo dahil parang isang kisap mata lang at bigla siyang dinukot. Dahil doon, tiyak na nagkakagulo na ang buong punong tanggapan. Noong kalagitnaan ng gabi, biglang lumitaw si Sang-woo sa opisina ng Pangulo nang walang nakakapansin. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Hyuk-jin at sinabing, dapat kasama ng isang ama ang kanyang anak. Habang iniisip iyon, napansin niyang medyo nahihiya ang kanyang anak. Tiningnan niya ito nang hindi nagsasalita, saka pumikit at napagtantong sa bandang huli, ayos lang ang lahat. Kaya itinuring na lang niya ito na parang munting bakasyon at sinabing sulitin na lang ang oras kasama ang anak. Ngumiti siya at inanyayahan ang anak na umupo sa tabi niya para makapag-usap sila. Natuwa si Ana at agad na lumapit sa tabi ng kanyang ama. Samantala, sa ilog, sumisisad si Nabi. Napansin niyang biglang kakaiba ang pakiramdam ng lawa, mas kumikintab ang tubig at parang naguguluhan ang mga isda. Nakita niya ang bote ng inumin sa ilalim ng lawa. Napaisip siya na kapag may isang taong gumagawa ng problema, laging may isa pang kailangang maglinis ng kalat. Pagbalik sa restaurant, magulo ang kusina. Pero napakasarap ng mga nilutong pagkain. Sinabi ng bida na hindi sapat na masarap lang ang iniinom. Kailangan masarap din ang kasabay na pagkain, kahit pagaling sa mundo ng tao. Tinanong niya si O'Keefe kung may saysay ba iyon. Sumang-ayon si O'Keefe na tama siya, pero parang sobra raw ang dami ng kailangang kainin kasabay ng inumin. Maraming putahe ang inihanda ni Seung-woo. Sinabi niyang ayos lang iyon, kailangan lang nilang kumain. Biniro pa niya na napakapayat ni O'Keefe kaya naghanda siya ng maraming masasarap na pagkain para sa kanilang dalawa. Sinabi ni O'Keefe kay Sang-woo na simula nang kumain siya sa restaurant ay tumaba na raw siya. Pero sagot ng bida, kulang pa iyon, at ipinaliwanag na sa laban, mahalaga ang timbang at klaseng pangkatawan. Binigyang diin niya na kailangan ni O'Keefe na umabot man lang sa timbang ni Taegi. Sumagot si O'Keefe na kahit sino raw ay magmumukhang tuyot kapag ikinumpara sa katawan ni Taegi. Sinabi ni Sang-woo na tumigil na siya sa kakasalita at magsimula ng kumain. Hindi alam ni O'Keefe ang gagawin, pero dinampot na lang niya ang chopsticks at naisip na sa kalagayan ngayon ni Sang-woo, wala talagang makakapigil dito. Kaya ang pinakamainam ay kainin na lang ang nasa harap niya. Pagkagat pa lang niya sa pagkain, natuwa siya dahil matamis-asim ang sarsa at nakakagulat na sobrang bagay sa pritong karne. Sinuri ni O'Keefe ang mesa at napansin na kakaiba ang mga kombinasyon ng pagkain. May pizza na may tsokolate at marshmallow, may onion rings na may keso at sarsa na hinaluan ng lamang loob, at may mainit na nilaga na may kakaibang timpla. Napaisip siya na kung ang bida ang gumawa ng lahat ng iyon, tiyak na masarap. Pero nag-alala siya dahil siguradong sobrang taas ng calories ng mga pagkain iyon. Naalala niya na ang pagkain na nagpapapatabas sa tao sa bawat subo ay kayang magpabaliw ng kahit sino. Sinabi ni Sang-woo na nauuhaw siya, at biglang kumuha mula sa inventaryo ng isang mapulang bote at uminom. Nabigla si O'Keefe at muntik nang magtanong kung iyon ba ay, pero pinutol siya ni Sang-woo at sinabing iyon ay, tubig apoy, na iniinom ng mga duwende, at napakataas daw ng alkohol nito. Lalong nagulat si O'Keefe nang makitang parang may apoy na lumalabas sa bibig ni Sang-woo at nagtanong kung bakit ganoon kung inumin lang iyon. Sagot ng bida, kung hindi ka malalasing, tubig lang iyon. Binigyang diin pa niya na kahit gaano karami ang inumin mo noon, hindi ka raw malalasing. Napatingin na lang si O'Keefe kay Woo at naisip na sinasabi nito ang mga salitang iyon sa mismong sandaling lasing na siya. Pero naisip niya na kailangan niyang magpigil, dahil kapag sinabihan mo ang isang lasing na lasing siya,
kadalasan kabaligtaran ang mangyayari, magagalit pa ito at ipipilit na hindi siya lasing. At pagdating sa isang taong may kapangyarihang lampas pa sa Diyos tulad ni Sang-woo, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari, baka sa isang iglap ay madamay pa ang buong planeta. Ibinato ng bida ang bote pabalik sa siwang at sinabing hindi iyon mahalaga, saka tinanong kung may naging problema ba si O'Keefe sa trabaho bilang hunter nitong mga nakaraang araw. Napaisip si O'Keefe at sinabi na karamihan sa mga misyon ay hinahawakan na ng mga mandirigmang nakabuong baluti, kaya nabawasan ng husto ang bigat ng trabaho niya. Dahil doon, nagagamit nila ang libreng oras sa matinding pagsasanay, at mayroon pang mga high-level training session, kaya sobra ang naging pag-angat ng kanyang kakayahan. Ngunit iba raw ang pakikipaglaban sa tao kumpara sa halimaw. Ang mga halimaw ay umaasa lang sa likas nilang lakas at tibay kaya kadalasan ay hindi marunong magdepensa, at madaling samantalahin ang kahinaan nila. Sa tao, iba-iba ang estilo ng depensa ng bawat isa, kaya mahirap hanapin ang butas nila. Idinagdag ni O'Keefe na ang estilo niya ay paghahagis ng kutsilyo at pamamaril, kaya nahihirapan siya kapag nasa sapawan o nahaharangan ang mga atake niya. Sumang-ayon si Sang-woo at sinabing talagang mahirap kung baril at patalim lang ang gamit. Pero sinabi rin niyang napakadaling solusyonan iyon, kailangan lang daw niyang bumaril at maghagis sa paraang hindi kayang harangan ng kalaban. Nabigla si O'Keefe at nagtanong kung paano naman niya gagawin iyon. Muling binuksan ng bida ang kanyang imbakan, kumuha ng isang sandata, at sinabi na ang pangalan nito ay Harper. Ipinaliwanag niya na kapag iyon ang inihagis, walang sino man ang makakaharang dito. Mayroon pa raw mga alamat na nagsasabing kapag tinamaan ka nito, mapuputol ang iyong leeg. Kinilabutan si O'Keefe nang makita ang sandatang nasa harapan niya. Tinanong niya si Sang-woo kung hindi ba iyon ang espada ni Perseus na ginamit upang pugutan ng ulo si Medusa ayon sa alamat. Sagot ng bida na parang wala lang. Iyon nga raw mismo ang espada. Mas lalo pang natulala si O'Keefe. Sa isip niya, banal na sandata iyon. Sa buong isak, dalawa lang ang kinikilalang banal na sandata, at ang halagang katulad ng hawak ni Woo ay mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mga iyon. Inihagis ni Woo ang banal na sandata sa kamay ni O'Keefe at sinabing maaari na niya itong angkinan. Napatigil si O'Keefe sa takot. Nang marealize niyang hawak na niya ang napakalakas na sandata, halos mabaliw siya at sumigaw na hindi niya kayang tanggapin iyon. Hindi maintindihan ng bida kung bakit sumisigaw ang kaibigan niya at tinanong kung sa tingin ba niya ay mahina ang sandata. Sabi pa niya, kung mahina raw iyon, may dala pa siyang espada ng kaluluwa ng matandang dragon at pati si Daryl. Agad siyang pinatigil ni O'Keefe at sinabing hindi na kailangang isa-isahin ang lahat ng napakalalakas na sandata, ayaw na niyang marinig pa. Pumikit si O'Keefe. Sa totoo lang, gusto niya ang sandatang iyon, magsisinungaling siya kung ikakaila. Pero kapag tinanggap niya iyon ngayon, hindi na niya kayang harapin si Sang-woo kapag nahimasmasan ito. Habang naguguluhan ang bida at nakatitig lang sa kanya, tinanong siya kung ayos lang ba siya at kung talagang ibinigay na niya ang espada. Nagpasya si O'Keefe na hindi niya talaga ito kayang tanggapin. Sinabi niyang hindi niya kailangan iyon at ayos na siya. Ngumiti ang bida at sinabing gusto niya ang mga taong tapat tulad ni O'Keefe, saka tinanong kung sigurado na ba talaga siyang ayaw niya ng espada. Tinipon ni O'Keefe ang lahat ng lakas ng loob niya at sumigaw na sigurado siyang ayaw niya nito. Sa isip niya, ang ugali ng bida kapag lasing ay parang mismong sagisag ng taong sobra-sobra sa pagbibigay. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sang-woo sa labas, masakit ang ulo. Tumingin siya sa paligid at nagtaka kung bakit natulog siya sa bubong, saka natawa at sinabing ito pala ang ibig sabihin ng tuluyang mawalan ng ulirat. Sabi niya, iyon ang epekto ng nectar. Sobrang lakas ng tama kaya nawalan siya ng malay. Kung sino man ang iinom noon, pwedeng mabaliw o mamatay sa isang iglap. Biglang kumulo ng malakas ang tiyan niya. Nakangiti pa rin, sinabi niyang kumikirot at pumipintig ang ulo niya, at sobrang gutom na siya.
Matagal na raw mula nang maramdaman niya ang ganitong taong sakit ng katawan. Huminga siya ng malalim at naisip na parang isang luho pa nga ang maramdaman ang ganitong kahinaan. Humiga siya muli sa bubong, nagbilad sa araw, at inisip na masarap ding namnamin ang ganitong pakiramdam, parang hanyang nakapirmi sa init ng araw. Samantala, sa loob ng restaurant, wasak na wasak ang itsura ng lugar. Si O'Keefe ay nawala ng malay sa isang silid matapos kumain ng sobra at mapilitang manatili roon ng bida. Dumating si Nabi at nang makita ang kaguluhan, nang inag siya sa galit at napasigaw. Emergency na raw ito dahil 10 minuto na lang at magbubukas na ang restaurant. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya at napasigaw na naman. Iisang tao ang gumawa ng kalat, pero sa huli, siya na naman ang maglilinis mag-isa. Tumingin siya sa orasan at napagtantong wala na siyang oras, malapit na ang oras ng pagbubukas. Pero bigla siyang natawa at sinabi, sa totoo lang, parang ang sarap din ng ganitong pakiramdam. Kinuha niya ang mop at vacuum cleaner at sumigaw na nag-aalab ang diwan ng aloe rose sa loob niya. Sa kahangahangang bilis, inayos niya ang buong lugar, nagbuhat ng mga pinggan, inayos ang mga stand, kinuskos ang sahig, pati ang mga bintana ay nilinis. Sa loob lang ng ilang minuto, nawala ang lahat ng kaguluhan at naging maayos at presentable ang buong restaurant. Umupo siya sa gilid ng counter, pagod, at sinabing tapos na sa wakas ang paglilinis at oras na para maghanda ng almusal. Ngunit biglang uminit ang mga tainga niya at nakaramdam siya ng masamang kutob, parang pakiramdam niya, tamad na araw na naman ito ng bida. Sinabi ni Nabi na kahit mangyari iyon, may darating pa ring mga customer, kaya wala talagang takasan. Isinuot niya ang apron at pamwesto sa counter, tinatanong ang sarili kung kakailanganin na naman niyang ilabas ang lahat ng galing niya ngayon na siya ang boss sa araw na iyon. Makalipas ang ilang sandali, opisyal nang nagbukas ang restaurant, at silang apat ay nakaupo sa gilid ng counter, handa nang salubungin ang araw. Ang mga espesyal na bisita sa araw na iyon ay ang presidente ng ISAC na si Hyuk Jin at ang presidente ng Daimong na si Soyang, ang itinuturing na pinakamakapangyarihang mag-asawa sa mundo. Nandoon din si Anna, bagamat inaantok dahil magdamag siyang nakipagkwentuhan sa kanyang ama. Nasa lugar din si O'Keefe bilang isang simpleng kasapi ng ISAC, at sobrang ilang niya sa sitwasyon, hindi niya alam kung paano siya napadpad sa iisang mesa kasama ang dalawang pinakamakapangyarihang presidente at ang pinakamalakas na returnee sa mundo. Sandaling nagtagpo ang tingin nila ni Hyuk Jin. Nagkunwari ang dalawa na walang nangyari, pero sa isip ni O'Keefe, napaka-awkward ng sitwasyon. Pakiramdam niya, kahit simpleng pagkain lang kasama ang presidente at ang pamilya nito, parang sama-sama na agad ang sikmura niya sa kaba. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ni Hyuk Jin, hindi rin siya sanay na kumain kasama ang isang ordinaryong hunter, at para sa kanya, kakaiba rin ang pakiramdam. May narinig silang kalusko sa unahan. Sinabi pala ay todo bida sa kusina, ipinapakita ang galing niya sa pagluluto. Namangha si Hyuk Jin nang makita niyang pusa ang nagluluto. Napangiti ang presidente at sinabing parang nasa bahay lang ang pakiramdam niya. Sumang-ayon si Soyang at sinabing masarap kumain sa labas kapag kumpleto ang pamilya. Tumango ang kanyang asawa at sinabing matagal na mula nang huli silang magsalo-salo ng ganito, at mas maganda sana kung nandoon din ang lolo. Si O'Keefe ay lalong naging hindi mapakali, iniisip na mas mabuti pang wala na lang siya roon. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya napasama sa ganitong klase ng salo-salo. Tinanong ni Song-woo kung gumagamit pa rin ba sila ng formal na pananalita kahit mag-asawa na. Ipinaliwanag ni Hyuk Jin na nakasanayan na nila iyon simula pa noong nagde-date pa sila. Sinabi ni Song-woo na kaya pala napakahusay ni Anna gumamit ng magalang na pananalita. Tumingin si Soyang kay Song-woo at taos pusong nagpasalamat. Dahil daw sa kanya, nagkaroon sila ng pagkakataong magsama-sama bilang isang pamilya. Medyo nahiya si Song-woo at ngumiti.
Nang marinig niyang sana raw ay mas madalas pa silang imbitahin, napangiti siya ngunit pabirong sinabi na baka mahirapan na iyon dahil naubusan na siya ng nectar. Tumingin si Sang-woo kay O'Keefe at bahagyang nahiya, humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon dahil mukhang nadamay din siya sa mga kalokohan niya. Nahihiya ring tumanggo si O'Keefe at aminadong medyo nahirapan nga siya. Muling binuksan ni Sang-woo ang inventaryo niya at sinabing babawi siya sa lahat ng nagawa niya. Nabigla si O'Keefe. Biglang inilabas ni Sang-woo ang espada na ipinakita na niya noong isang araw at sinabi na ang pangalan nito ay Harpy. Nang makita iyon, halos mataranta si O'Keefe. Ipinagpatuloy ni Sang-woo ang paliwanag na ito ang espadang ginamit ni Perseus upang pugutan ng ulo si Medusa, at idinagdag niyang babagay na babagay iyon sa estilo ng pakikipaglaban ni O'Keefe. Sa sobrang gulat, napatanong si O'Keefe kung hindi na ba talaga lasing si Sang-woo. Sinagot siya nito na hindi na, at ipinaliwanag na naisip lang niyang akmang-akma talaga ang sandata sa fighting style niya. Biglang nanginig si O'Keefe nang maramdaman ang napakabigat na presyon. Napagtanto niyang ang aurang iyon ay galing sa presidente ng ISAC na palihim na nakatitig sa kanya, parang inuutos na tanggapin niya agad ang regalo. Pumikit si O'Keefe at napaisip na kapag tinanggap niya iyon, siguradong lalo siyang mapapababad sa trabaho, lalo na't narinig niyang ang nasa unang ranggo ng First Order ay halos 4 na taon nang hindi nagbabakasyon. Ngunit nang silipin niya ang presidente, alam niyang wala na siyang lusot, nakasaad na sa tingin nito ang desisyon. Kailangan niyang tanggapin ang espada bago pa magbago ang isip ni Sang-woo. Hinawakan ni O'Keefe ang Harpy at agad niyang naramdaman na ibang klase talaga ito. Sa pag-agos ng luha, taos puso siyang nagpasalamat at nangakong gagamitin niya ito ng maayos. Sa araw na iyon, opisyal na nakakuha si O'Keefe ng isang banal na sandata. Sa isip ng presidente, isa na namang tao ang nadagdag sa mga may hawak ng sagisag ng First Order. Tinawag sila ni Nabi at sinabing handa na ang pagkain. Habang dala ang tray, ipinresenta niya ang mga putahe, pritong karpa, sashimi, pinasingawang karpa, at inasinang karpa, lahat mula sa lawan ng nectar. Sa isip ni Sang-woo, marahil ang mga epekto ng isda mula sa lawan ng nectar ay mas magandang balat, mas malusog na katawan, at mas pino ang lasa ng isda kaya sobrang sarap ng sashimi. Kahit kaunti lang ang nainom, nananatili pa rin ang epekto nitong nakakalasing. Naalala niya ang dati niyang grupo, mahihilig uminom ang mga iyon, kaya sobrang nadismaya ang tatlo nang makatanggap sila ng banal na utos na hindi na sila kailanman malalasing. Tumayo si Sang-woo at sinabing magpapadala na lang siya ng regalo sa kanila sa susunod, pero kailangan niyang siguraduhin na hindi iinom ng tubig sa lawa ang mga bata. Tumingin siya sa lawa at sinabi sa mga isda na maswerte sila dahil maaari silang uminom ng uminom, samantalang siya ay mananatiling sober sa hinaharap. Bigla niyang narinig ang walang tigil na mga bulong. Naiirita si Sang-woo at nasabi na talagang nakakainis ang gagawng iyon. Samantala, sa bahay, nagdarasal si Baek sa dakilang Diyos ng espada ng tagumpay at kakaibang pagkain, hinihiling na sana bumagsak si O'Keefe sa pagsusulit ng First Order at mapahiya ng gusto laban sa level 100. Kung hindi man iyon mangyari, ipinagdasal niyang sana'y hindi kailanman malampasan ni O'Keefe ang kanyang ranggo. Paulit-ulit niyang inuusal ang mga kahilingang iyon na parang time na panalangin. Hindi niya namalaya na nasa likuran na pala niya si O'Keefe at narinig ang lahat. Pagkatapos magdasal, napabuntong hininga si Baek at sinabing natapos na niya ang 9 na set ng panalangin, kulang na lang ang ika-10. Biglang sinuntok siya ni O'Keefe sa ulo at sinabing tigilan na niya ang kalokohan. Pinuna niya na hindi sinasagot ni Baek ang mga tawag, hindi tumutugon sa doorbell, at hindi man lang. Napansin ang pagdating niya. Napasigaw si Baek at sinabing sobrang nakatuon siya sa pagdarasal kaya nabigla siya. Tinawag ni O'Keefe ang pansin sa ginintoang estatwa sa loob ng bahay at tinanong kung anong klaseng kulto ang sinasalihan niya.
Naiinis na sumagot si Beck at sinabing huwag niyang tawaging kulto iyon dahil Diyos iyon ng espada ng tagumpay at kakaibang pagkain, kaya dapat bawiin agad ni O'Keefe ang sinabi niya. Naisip ni O'Keefe na malaking balita ito kung sakaling pumasok siya sa First Order ng South Korea, tiyak na magugustuhan iyon ng mga reporter. Pero inilabas niya ang isang dokumento at sinabing hindi iyon ang mahalaga, kailangan niyang pirmahan iyon ni Beck. Ipinaliwanag ni O'Keefe na itinalaga si Beck bilang kanyang superior, kaya kailangan ng pirma at pahintulot nito. Tinamad si Beck pumirma, pero sinabi ni O'Keefe na wala siyang pakialam. Kung tutol man si Beck, mas mabuti pa nga raw, dahil malaking isyu sa publiko ang pagsali ng isang taong mahilig sa atensyon tulad ni Beck sa First Order. Para sa kanya, kung hindi lang utos ng presidente, wala rin siyang pakialam sa pagsali. Dagdag pa niya, inalok siya ng presidente na palitan ang kulay ng kanyang coat bilang formal na tanda ng paglipat. Nang marinig iyon, agad pumirma si Beck at sinabing dapat mas magpasalamat si O'Keefe dahil personal siyang tinawagan ng presidente. Pagkatapos pirmahan ang dokumento, tinanong ni Beck kung kailan isasagawa ang simulation test. Sumagot si O'Keefe na kailangan ng 2 araw para maitala ang mga estadistika ng HARPA, kaya agad siyang magsisimula kapag tapos na ang proseso. Natawa si Beck at sinabing kapag nanalo si O'Keefe at inilabas sa publiko ang photobook, ipamamahagi niya raw ang humigit kumulang 1,000 kopya sa buong Sector A. Labis na nahiya si O'Keefe. Hindi pa tumigil si Beck at nagyabang pa na magbibigay siya ng payo sa konsepto ng photoshoot dahil wala raw kasing mas maraming karanasan sa shoot kaysa sa kanya. Pinipilit pa niyang mas babagay kay O'Keefe ang sexy na estilo kaysa cute, at tinanong kung kaya raw ba nito ang mas daring na konsepto. Dahil sa sobrang hiya at inis, napahawak si O'Keefe sa bago niyang sandata. Pakiramdam niya'y baka kailangan na niyang subukan iyon ngayong araw. Ilang sandali ang lumipas, sa gusali ng sangay ng Sector A, halos mabaliw si Yong Han sa kakasigaw. Tinatanong kung tuluyan na bang mapapahamak ang Team Gang Hyuk kapag tuluyang naging miyembro ng First Order si O'Keefe. Tiningnan ni Ji-han ang mga tala at sinabi na kahit ilang beses pa silang magsagawa ng simulation, iisa lang palagi ang resulta. Sobrang umaasa ang buong team kay O'Keefe, kaya mas mabuti pa raw kung sabay-sabay na lang silang tanggihan ng First Order. Hindi maintindihan ng branch president kung paano naging makatuwiran iyon, dahil ang pinag-uusapan nila ay ang Team Gang Hyuk, pero parang sinasabi ni Ji-han na mas mabuti pang umalis na lang ang buong team. Ipinaliwanag ni Ji-han na napakabihira ng isang taong may malakas na kakayahan sa labanan at pamumuno na dalubhasa sa patrol, at wala talagang makakapalit kay O'Keefe sa mga aspetong iyon. Sinabi ni Yong Han na naghanda na siya ng 4 na tao mula sa Second Order dahil inaasahan na niyang mangyayari ang ganitong sitwasyon. Sumagot si Ji-han na wala rin silang magagawa dahil tumakas ang mga iyon matapos subukan ang unang request. Dagdag pa niya, kung mas marami sana silang pondo, baka nakuha pa nila ang loob ng mga iyon sa pamamagitan ng pagdedouble ng sahod. Tinanong ng branch president kung gaano kalaki ang tsansang matalo si O'Keefe sa ika-100 na ranggo. Sinabi ni Ji-han na mas mababa pa sa 0.01% ang posibilidad na mangyari iyon. Namangha si Yong Han at tinanong kung talagang ganoon nakalakas si O'Keefe mula pa noon. Ipinaliwanag ni Ji-han na halos imposibleng pigilan ang banal na sandata ni O'Keefe na tinatawag na Harpy dahil isa itong conceptual na sandata. Nagtanong ang branch president kung ano ang ibig sabihin ng conceptual na sandata. Ipinaliwanag ni Ji-han na ang Harpy ay may nakapaloob na konsepto ng pagputol ng leeg ng kalaban. Kaya kapag inihagis ang sandata at ang target ay leeg, tatama ito anuman ang mangyari. Dagdag pa niya, kung may gustong mabuhay, kailangan niyang siguraduhin na hindi man lang lalapit ang sandatang iyon sa kanyang leeg. Sinabi ni Yong Han na dalubhasa si O'Keefe sa eksaktong paghahagis, isang tira, isang tama, kaya halos walang makakatalo sa kanya,
bagay na tumutugma sa palayaw niyang precision shooter. Binanggit ni Ji-hyun na dahil dito, halos nagiging hindi matatalo si O'Keefe. Ngunit kahit ganoon, hindi rin iyon ganap na totoo. Nalito ang branch president at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Muling nagpaliwanag si Ji-han na ang taong humahawak sa harpa ay kailangang may sapat na antas ng status para makalaban sa mismong konsepto ng sandata. Tinanong ni Yong-han kung tinutukoy ba niya ang level. Ipinaliwanag ni Ji-han na ang status ay kabuuang antas ng lakas na lampas tao, kasama rito ang antas ng kakayahan, depensa, at atake. Napabuntong hininga ang branch president at sinabing, sa madaling sabi, lahat ay nakatali sa status. Ibig sabihin, halos wala na silang magagawa. Sumang-ayon si Ji-han, at nagkatinginan silang dalawa na may pag-aalala. Sinabi ni Yong-han na kung tuluyang mapasama si O'Keefe sa First Order, ang pinakamainam na gawin ay ilipat sa kanya ang kasalukuyan niyang mga kasamahan sa team. Sumang-ayon si Ji-han, ngunit nagtanong siya kung ano ang mangyayari kay Baek. Sinabi ng branch president na hindi na iyon mahalaga dahil gusto rin naman niyang subukan ang ibang kombinasyon ng team. Kinabahan si Ji-han at tinanong kung talagang gagawin niya ang iniisip niya. Inutusan siya ni Yong-han na tanggalin si Baek sa team. Kinabukasan, sa loob ng opisina, may narinig ang branch president na malakas na ingay sa labas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Baek na nagngangalit sa galit, sumisigaw at nagtatanong kung ano raw ba ang iniisip niya. Sinita siya ni Yong-han sa pagiging bastos at sinabing maghinay-hinay sa mga salitang banibitawan. Sumagot si Baek na kung siya ang nasa kalagayan ng presidente, baka mas malala pa ang magawa niya. Ipinaliwanag ng branch president na tinatanggal na niya ang Team Baek Gangyok sa koponan. Napabuntong hininga siya, at lalo pang nagalit si Baek, sinasabing siya ang dapat na bumantong hininga. Sigaw pa niya, paano raw nagawang mawala ng kahit isang redeeming quality ang isa sa mga tauhan ng presidente, gayong napakapopular daw niya sa labas. Sa isip ni Yong-han, mas marami pa nga ang ayaw kay Baek kaysa sa humahanga, 5 beses ang lamang ng mga basher. Diretso nang sinabi ng branch president na alam na ba ni Baek na naging unang ranggo na si O'Keefe. Sumagot si Baek na alam na niya iyon dahil 3 segundo lang ang inabot para manalo si O'Keefe. Sinabi ni Yong-han na iyon nga ang punto, at kung alam lang sana ng kalaban ang tungkol sa banal na sandata, mas tumagal pa raw sana ang laban. Pero sa kahit anong dahilan, hindi na raw pwedeng manatili si Baek sa papel na support. Ipinaliwanag ng branch president na ang komposisyong pang long-range dealer ay hindi naman eksklusibong kayang gawin ni Baek. Nagulat si Baek sa sinabi at tinanong kung ano ang pinagsasabi niya, dahil dati mismo ang presidente ang nagsabing siya lang ang kayang gumawa noon. Umamin si Yong-han na sinabi lang iyon noon para mahikayat siya. Dagdag pa niya, ang ganitong team composition ay nakasentro sa mamahaling gastos, hindi gaya ni Baek na mas praktikal sa pondo. Lalong nainas si Baek. Lumapit ang presidente, ipinatong ang kamay sa balikat niya, at sinabing sa pagkakataong ito ay magtatayo siya ng isang team na si Baek lang talaga ang makakabuo. Napahinto si Baek sa pagrereklamo at napaisip. Ipinagpatuloy ni Yong-han na ang tinutukoy niya ay isang team na ang tanging layunin ay suportahan si Baek, isang unthrow team. Lalong nalito si Baek sa narinig. Sa restaurant, tinanong ng bida kung totoo bang ang alok ng branch manager ay gumamit ng mahika sa pagsasalin para makabuo si Baek ng isang team ng mga throw, pero si Baek mismo ang hahanap ng mga miyembro. Tumango lang si Baek na oo. Napailing ang bida at tinanong kung nag-iisip ba siya dahil paanong naniwala siya sa ganoong kalokohan. Nainas si Baek at sinigawan ng bida kung bakit sa kanya lang palaging malupit. Samantalang binigyan pa nga nito si O'Keefe ng banal na sandata. Tinanong ng bida kung paano niya naikumpara ang sarili niya kay O'Keefe. Ngumiti si Baek at mayabang na sinabing wala raw talagang dapat ikumpara dahil mas mataas daw siya kaysa kay O'Keefe. Napayuko ang bida at tinanong kung ano ba talaga ang gusto ni Baek na tulong mula sa kanya.
Humiling si Beck na may padala siyang muli sa Terra. Hindi naunawaan ng bida kung bakit doon pa, dahil kung halimaw lang ang hanap niya, marami namang gate sa paligid. Ipinaliwanag ni Beck na kahit nakakausap niya ang mga halimaw, hindi ibig sabihin ay kaya niya silang paamuhin dahil hindi naman siya tamer. Sumang-ayon ang bida at sinabing totoo, hindi siya susundin ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Beck na iyon mismo ang dahilan kung bakit balak niyang mag-recruit sa Terra, dahil doon nakatira ang maraming Theanthrope. Sinabi ng bida na ibang usapan ang maglakbay si Beck mag-isa papuntang Terra, pero ibang level na ang magdala ng mga Theanthrope pabalik mula roon. Sobrang na-excite si Beck at sinabing malalampasan niya ang lahat ng problemang iyon sa pamamagitan ng relihiyon. Napaisip si Sang-woo na ang tinutukoy na relihiyon ni Beck ay siya mismo. Ipinagdiinan ni Beck na isa siyang mabuting mananampalataya, kung magdarasal siya, posible raw ang lahat. Napabuntong hininga ang bida at naisip na sa totoo lang, mabuting mananampalataya nga si Beck, araw-araw nagdadasal, araw-araw kumakain ng kakaibang pagkain, at pati bonus niya ay dinodonate sa charity, kahit todo yabang habang ginagawa iyon. Napangiti si Sang-woo, iniisip na malaki na ang ipinagbago ni Beck kumpara sa tamad na taong dati niyang kilala. Kaya pumayag na rin siya at sinabing tutuperin niya ang hiling nito. Nagdiwang si Beck at sinabing handa na siya. Sinabi ng bida na kapalit nito, gusto niyang magdala si Beck ng mga regalo para sa mga bata. Nagtaka si Beck kung anong klaseng tao ang tingin sa kanya ng bida, dahil syempre raw magdadala siya ng regalo para sa mga bata. Ipinagyabang niya na kilala raw sa Terra ang pangalang Weird King Gangyok, at ngayong balik niya, balak niyang nakawin ang buong kayamanan ng hari, ipagkatiwala na raw sa kanya. Napailing si Sang-woo, iniisip na mukhang hindi na talaga magbabago ang lalaking ito. Sinigawan niya si Beck na hindi siya pwedeng basta magnakaw. Nagtaka si Beck kung bakit hindi pwede, at tinanong ng bida kung kailangan pa ba niyang ipaliwanag iyon. Nalito si Beck at sinabing sa teorya, kalaban naman daw ng Earth ang Terra, kaya hindi ba't makabubuti ang magnakaw doon. Tinanong ni Sang-woo kung bakit niya itinuturing na kaaway ang Terra. Pero hindi na umusad ang usapan. Binuksan ng bida ang portal at binati si Beck ng maayos na biyahe. Nagpasalamat si Beck, sinabing magiging maayos iyon, at buong kumpiyansang naghanda sa pag-alis gaya ng dati. Itinaas niya ang kamay at sumigaw na, babalik ako.